I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Yeah, but unang-una po, I just would like to greet and give my respects to the President of our country, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., duly represented here by the Special Assistant to the President, the Honorable Anton Ernesto Lagdameo Jr., sir. And to one of the most loved Secretary of the Department of Education, the Honorable Sonny Angara, sir. Undersecretaries, Assistant Secretaries, Congressman Joboy Aquino of Butuan City, and of course, yung katuwang ko po sa public service dito sa Agusan del Sur, my partner in public service, Vice Governor Patricia Anplaza, the host mayor here in San Francisco, the Honorable Mayor Grace Bravo, ang ating mga schools division superintendents in Caraga region, headed by the ageless, indefatigable, beautiful Regional Director Maria Ines Asuncion. Aywan ko ba, tuwing nakikita ko si Director Asuncion, nauubusan ako ng adjectives. 2 taon na po kami magka-partner in the planning for the hosting of the Palarong Pambansa in Caraga region here in Agusan del Sur. Ladies and gentlemen, as governor of this province, I warmly welcome all of you, newly promoted teachers and school heads from throughout Caraga region. May your promotion serve as the razor to narrow further the difference between ignorance and knowledge among our young people in Caraga region. May your promotions motivate you even further so that our learners will become even more productive citizens of our country. Hindi ko na po pahabain ang welcome message na ito. Mr. Special Assistant to the President, Mr. Secretary, gentlemen, ladies, congratulations. Tinatawagan po nating muli si Governor Kani at ang Provincial ABC Federation President Glenn Plaza upang tanggapin ang Socio-Civic Project Funds check na may kabuang halaga na 62.8 million para sa 314 barangays dito sa Agusan del Sur. Tinatawagan po natin si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. na siyang kumakatawan sa ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pag-turnover ng checking.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at sa inyong kumakatawan, Antonio Lagdameo. Ngayon naman po, ating tinatawagan si Secretary Sonny Angara para sa kanyang mensahe at upang i-administer ang oath-taking of the newly promoted teachers and school heads upang ipakilala ang kumakatawan sa ating mahal na Pangulo. Thank you. Magandang hapon po. Good afternoon to the representative of no less than His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., our Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Good afternoon, sir. And to our gracious host, Governor Santi Cane, Vice Governor Patricia Ann Plaza, Congressman Joe Boy Aquino, of course to their partners also, Kong Eddie Bong Plaza, Kong Alfel Bascu, to ABC Federation President Glenn Plaza, kay Mayor Grace Bravo, sa ating DepEd Execom, RD Ines, sa lahat ng SDS, sa lahat ng guro promotees today, magandang hapon. Hindi ko na hahabaan yung aking salita rito. But before us today are no less than 1,559 teachers and principals from the Caraga region. From Bayugan City, Bislig City, Dinagat Island, Siargao Island, Tandag City, and Surigao del Sur. And of course, our host province, also the host of the Palarong Pambansa, the province of Agusan del Sur. Congratulations po. Sabi nga nila, ang nakikita lang ng iba yung promosyon, pero hindi nila nakikita yung hirap sa likod ng promosyon, yung sakripisyo. And talagang, sige, hindi na ako magsispeech, alam niyo na. But, hindi, kaya nga ito ang inuna ng mahal nating presidente. Sabi nga niya, walang magre-retiro na Teacher 1. At yung huling punta namin, merong 31 years hindi na-promote. Teacher 1 pa rin siya. Pero dahil sa programang Accelerated ECP or Expanded Career Progression, magre-retiro siya na hindi na po Teacher 1. At marami ho sila dito. We have 23 educators up here in front. They have served for 30 to 40 years. Ilang henerasyon, 2 henerasyon halos ang binigyang hugis nila. At sabi nga ni Mayor at saka ni Gov, they form their values of the next generation. Maraming salamat po sa inyo on behalf of the President. Kaya sabi sa akin talaga ni Presidente nung bagong upo ko in 2024, unahin natin ang mga guro, unahin natin ang tauhan ng departamento. So thank you sa inyong lahat. Deserve na deserve po ninyo ito. So without further ado, may we invite Secretary Anton to come on stage to witness the oath-taking of our ECP promotees from Caraga, sir. So please, tumayo ho tayong lahat. Pakitaas po ang ating kanang kamay at please repeat after me. Ako si, please state your name. Nang, please state your address. Na itinalaga bilang, please state your new position. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga katungkulang pinagtalagahan sa akin at sa dapat gampanan. Sa iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Na susundin ko ang mga batas at mga kautusang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations muli sa
ating teachers and principals for this very well-deserved promotion. And now, to deliver his message on behalf of our President, without further ado, our keynote speaker, our guest of honor today, the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo Jr. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, mayong adlaw sa inyong tanan. Isang karangalan po para sa akin ang maging kinatawan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang na ito. At isang pribilehiyo na makasama ngayon araw ang mga guro at school heads sa Caraga Region na patuloy na nagsisilbi sa gumagabay sa ating mga kabataan. Hindi man po personal na nakadalo ang Pangulo, naghanda po siya ng talumpati na malugod kong ibabahagi sa inyo. Ito yung message ng Presidente natin. Pero binabati ko po ang lahat ng mga taga Caraga Region, isang rehiyon pinagpala sa ganda ng kalikasan at tahanan ng masisipag nating kababayan. Tulad po ng ating mga guro at school heads na nanunumpa sa araw na ito. Matagal ninyong hinihintay ito dahil sa mahabang panahon, alam natin na hihirapan kayo sa bagal ng promotion. Taon ang hinihintay, ang iba dekada na. Bago magkaroon ng pagkakataong umangat mula Teacher 1 patungong Teacher 3 o sa mas mataas pang posisyon. Dahil limitado noon ang oportunidad para sa career advancement, maraming mahusay na guro ang nananatili sa parehong posisyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natin isinulong ang Expanded Career Progression or ECP system. Sa ilalim ng sistemang ito, mas malinaw na ngayon ang landas para sa pag-angat ng ating mga guro. Meron ng dalawang direksyon na maaari ninyong tahakin. Ang classroom teaching o ang school administration. Mas pinalawak nito ang mga oportunidad na akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Simula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teachers at school heads sa buong bansa ang napromote sa ilalim ng ECP system. Sa bilang na iyan, mahigit 1,500 guro ay mula rito mismo sa Caraga Region. Kasama na rito ang 71 guro na dating Teacher 1 ang posisyon. Ang 22 sa kanila na longest serving teachers ay sa wakas na promote na rin. Congratulations on your well-deserved promotion. At muli ko pong uulitin ang aking pangako noong SONA. Wala ng public school teacher ang magre-retire na Teacher 1. Simple lang ang hangarin natin. Gusto namin maramdaman ninyo na ang inyong sipag at sakripisyo ay kinikilala, binibigyan halaga at sinusuportahan ng pamahalaan. Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Inaasahan makatutulong itong mabawasan ang teaching backlog sa buong bansa. Noong April 30, mahigit 60,000 teaching positions ang napunan. Nasa 97.67% na tayo. At gagawin natin yan 100% sa lalong madaling panahon. Para naman makatulong sa pagpapagaan ng trabaho, binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Minsan nga raw, parang mas maraming oras pa ang ginugugol para magsumite ng papel kaysa gumawa ng lesson plan. Kaya nagdagdag tayo ng mga administrative offices at project development officers upang mas maituon ninyo ang inyong oras at lakas sa pagtuturo. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Hindi lang estudyante ang may summer break, dapat kayo rin. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits. Ibinigay na rin natin ang 10,000 piso na teaching allowance
bilang dagdag suporta sa inyong pang-araw-araw na gastos. Pinalawak na din ang coverage ng Special Hardship Allowance para sa mga magigiting natin guro at DepEd personnel na nasa malalayong lugar. Mga ma'am at sir, hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyong pagmamahal, dedikasyon at pasensya. Totoo naman na ibang klase ang pasensya ng mga guro. Minsan, sariling magulang na ang sumusuko sa kakulitan ng mga anak nila. Pero ang mga teacher, tuloy pa rin. Kayo po talaga ang humuhubog sa mga kabataang Pilipino na maging disiplinado, marespeto at matatag. Kaya habang kayo ay nanumpa ngayon araw, isa puso ninyo rin ang dakilang tungkulin na hubugin ang kinabukasan ng ating bayan. Makakaasa kayo na narito ang inyong gobyerno katuwang ninyo sa pagangat ng inyong trabaho at ng inyong pamumuhay. Daghang salamat kaninyong tanan. Mabuhay ang mga guro at mabuhay ang bagong Pilipinas. Iyan na po ang mensahe ng ating Pangulo. Binabati ko po muli ang mga newly promoted teachers at school heads dito sa Caraga. Labis po ang aming paghanga sa inyong pagsisikap na hubugin ang ating kabataang Pilipino. Totoong walang katumbas ang inyong sakripisyo at dedikasyon upang gabayan ang inyong mga mag-aaral at maglingkod sa bayan. Daghang salamat kaninyong tanan at ngayon atin matutunghayan ang video message na hinanda ng ating Pangulo para sa inyo. Magandang hapon. Maayong adlaw sa inyo tanan. Binabati ko po ang ating mga newly promoted teachers at school heads. Alam ko po naman na marami sa mga guro, taon o dekada pa ang inaantay bago magkaroon ng promotion. Kaya po isinulong natin ang Expanded Career Progression o ECP system. Sa sistemang ito, may mas malinaw na landas para sa inyong career growth. Congratulations po dahil dumating na ang araw na iniintay ninyo. Walang katumbas ang sakripisyo ng guro. Nakita ko ito sa aming tahanan kaya malapit kayo sa puso ko. Hindi naman tayo papayag na ang sakripisyo ninyo ay hindi masuklian ng pagkilala at suporta sa inyong profesyon. Kaya nabanggit ko nung SONA na walang public school teacher ang magre-retire na Teacher 1. Gumagawa rin tayo ng mga hakbang para makatulong sa ating mga guro tulad ng dagdag na teaching positions, administrative officers at project development officers upang mabawasan ang inyong paperwork. Nagdagdag din tayo ng araw sa inyong uninterrupted annual vacation service credits. Ibinigay na rin natin ang 10,000 piso na teaching allowance. Pinalawak din ang coverage ng special hardship allowance para sa mga guro at DepEd personnel na nasa malalayong lugar. Mga ma'am at sir, maraming salamat sa inyong dedikasyon, pasensya at pagmamahal. Salamat hindi lamang sa pagtuturo ng kaalaman sa ating kabataan, kundi pati na rin ng mga magandang asal at pagmamahal sa bayan. Katuwang ninyo ang gobyerno tungo sa mas maginhawang buhay. Hindi namin kayo pababayaan. Daghang salamat kaninyong tanan. Mabuhay po ang ating mga guro. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon, ready? All right, ready at the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, Sap Anton Lagdameo. Yung item ko is Teacher 3, then after 20 years, ngayon ko pa naranasan na na-promote ng Teacher 5. Napakaganda talaga ng programa ito, ma'am, dahil kami po, dahil mahal na namin pagtuturo sa mga bata, nakalimutan na namin na kailangan para i-promote, then it happened today. So, talagang napakasaya, ma'am. Maraming salamat po sa ating Pangulong Marcos dahil I'm already 58 years old. So, 2 years na lang mag-retire, pero naranasan ko rin or naibigay or nakamit ko rin ang promotion na ito, ma'am. Hindi ko talaga maintindihan yung anong feeling ko, lalo na ngayon nandito sa crowd na ito, ma'am. So, happy talaga, ma'am. Teacher 3, before ngayon, Teacher 3, for almost 17 years din, bago na-promote.
Grabe, ang tagal. Kasi ako, kung kontento lang naman ako na teacher 3 sa classroom lang. Kasi ang noon, after T3, dapat mag-master teacher ka. Hindi naman ako nakatapos ng master teacher ko. Masaya kasi matagal na namin yan na hinihintay na promotion. Thank you sa ating administration ngayon, headed by President Bongbong Marcos, also the DepEd Secretary. Thank you so much. Tuturo po ako since 1991. Marami naman kaming mga ginagawang attempt na mag-apply for promotion. Pero, ayun, hindi pinalad sa mga rankings, ganun. Napakalaking tulong po, ma'am. Dahil katulad ko, marami kaming mga ginagawang pakikipagsapalaran na mapapromote. Pero, eto lang, ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon na talagang yung mga qualifications namin ay talagang pasok sa kanilang mga criteria. Maraming salamat po sa mga namumuno sa pamahalaan, lalong-lalo sa DepEd, na nabigyan ng pagkakataon na ang mga guro sa DepEd ay mabigyan ng pansin kung ano yung nararapat sa kanila dahil marami na po akong nakilala na nag-retire na Teacher 1. Oh, 'di ba guys? Ang laking pasasalamat ng ating mga guro sa ating mga Pangulo and of course sa admin po ng DepEd sa pamumuno ni po ni Secretary Angara. Yan ang totoong leaders. Nakikita niya yung ang hinanaing ng ating mga guro na matagal na nilang inaasam-asam ngayon promoted na sila, and congratulations mga madam and sir. And kudos naman sa DepEd, especially to our beloved President Ferdinand Marcos Jr. na talaga naman sa kanyang idea talagang makikinabang ang mga guro. Saludos po sa ating mga Pangulo. Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Abangan niyo po ang Pangulo sa mga lugar niyo. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.